I can only speak for the office that has been inventory or subject to inventory, at yun po yung high-ranking officials. There are about 350 cases that are pending from as soon as we came in. May nakita ko tayong 350 cases. Nasa 350 cases na kinasasangkutan ng matataas na opisyal ng gobyerno ang nakabinbin pa rin sa Office of the Ombudsman. Ito ang napag-alaman ng tanggapan sa nagpapatuloy nilang physical inventory of cases bilang parte ng kanilang digitalization efforts. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ang daan-daang pending cases ang ilan sa naabutan nila nang maupo sa tungkulin si Ombudsman Crispin Remulla noong October 2025. Natuklasan na rin mayroong nakabinbin sa kanilang opisina na umaabot na ng 12 taon. Yung mga respondents ho niyan ay mga nagre-retire na. So kukuha sila ng ng clearance, yun pala for their retirement and to be able to receive yung retirement benefits ho nila, ngunit meron pa pala silang kaso na hindi namin alam. Giit ni Clavano, zero backlog ang kanilang target, kaya naman puspusan na sila na magkaroon ng organisadong records. Pinabilis na rin ang mga patakaran kung saan 90 days na lamang ang nakalaan para sa fact-finding, habang 2 buwan o 60 days naman para sa preliminary investigation. Dating umaabot ang mga ganitong proseso ng 1 hanggang 2 taon. Dagdag pa ni Clavano, balak nilang umikot sa iba't ibang ombudsman office sa buong bansa upang personal na makita ang sitwasyon sa kanilang satellite offices at masigurong walang nangyayaring unnecessary human intervention sa mga kaso. May nakakarating anya kasing sumbong sa kanila na may nangyayaring parking ng mga kaso o sinasadyang hindi pagalawin ang mga ito. There are reports about that scheme, no, na may pinapark na kaso dito, and obviously yung kahulugan nun is hindi pinapagalaw ang kaso, no. And I think yun po talaga ang magiging result, no, nung bagong rules na wala nang mangyayaring ganung parking. Ayon kay Clavano, hindi na pwede ang ganitong sistema sa kanilang tanggapan. Plano nilang maglatag ng sentralisadong dashboard na magpapakita ng status ng bawat reklamo mula sa unang yugto ng filing sa Ombudsman hanggang sa tuluyang maisampa sa korte. Pagbibigay diin ni Clavano, ito ang ilan sa marami nilang aksyon upang labanan ang korupsyon sa Office of the Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.